Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Blessed your name. Praise God. Praise the Lord. Good morning. Good morning. Pakishare ta sa itong live, no? Wherever you are watching, sa tanan karon nga mga partners na to sa ministry, no? Pakishare ta sa itong live. Praise the Lord. Amen. Pagkanindot sa adlaw karon, bisan na ulan-ulan, no? Hallelujah, no? Bisag ulan-ulan ang atong panahon karon, pero gawas gyapon si having adlaw pagkanindot sa Ginoo. May buntag sa tanan, no? Good morning, good morning. Paki-share ko diha, no? Tanan nga naa karon, paki-share ta sa tong live. Share to people that you know that need prayer, no? Kinahanglan og mga pag-ampo, kinahanglan nga may encourage, no? Kinahanglan makadungog ani, so please paki-share ko. Atong topic kanunay kabalik-balik ko niya ang atong na kining pinaka agenda na to, no, sa tong live is to empower, no, to people and kanang declare, no, healing and deliverance tungod kay matag usa dunay suliran, matag kinabuhi, no, dunay mga panghitabo, and the purpose of this live is to give encouragement, no, kahatag tag mga pag-ampo pod live. So ayaw kaulaw, comment down below asa imong location, comment down below your prayer request kay ato nang i-deal sa prayer, no, and if God has a word, I will be straight, no, nga mo musulti kung dunay mga padayag ang Ginoo. Wow. Paki-share ta sa tong live, no, paki-share ta sa tong live. Welcome sa itong programa, Overhaul Deliverance, no, with Alvin Sadi, live ta, no, live Overhaul Deliverance. Like, I can let me know in the comment, gusto kag prayer, no, live, so ako kang i-invite, no, live, pwede ko mampo nimo. And then ang uban po siguro mo comment lang, no, so while nga nag-comment ka, I can pray for you, I can mention your name. And if God has a word, I will be straight, no, nga sutihan ta ka kung doon yung mga revelation si Lord. So let's do it this way, no, tungod kay siguro karon kabuntagon ang uban nagpanisikay-sikay na, ang uban nag-andam pa unsa mga lawa karon, no, adlaw karon nga Sabado, no, ang uban nay trabaho na sa opisina, ang uban ay kanang negosyo karon nga gikabisihan, pero sa mga estudyante karon walay klase, no, kay Sabado. So live ta karon, no, live Overhaul Deliverance at least 1 hour, no, or more than 1 hour, so okay lang, no. Pero as the Spirit leads, as the Lord leads, no, unya i-deal na to ni in prayer, okay? I-deal na to ni in prayer. I will be discuss many things, and as the Lord leads, no, mo na nga atong sigutan karon. Although nga mag-quote ko og one verse, no, in the Bible para may mo tong pundasyon sa to ang live karon, but at the same times I will be talking so many things. So paki-comment ko down below, no, asa imong location, para nga may balaan ta ka asa ka, no, para nga masayod ko asa ka. Praise the Lord, amen.
Salamat sa mayong adlaw. Lord, salamat Ginoo nining taknaa. Salamat Ginoo sa mayong kabuntagon. Ikaw magapanalangin, magabless Ginoo sa mga negosyante, trabahante Ginoo nga gaandam ready Ginoo kay mato silang trabahuan o negosyo. Bless everyone, Lord. And our prayer, God, nga bisan pa katong mga mo tanawan nga live later, ang mga pagkampo Ginoo nga ikaw magahatag og kaalam kay balo wisdom, knowledge, understanding. And as they go with me, bless them, Lord. Panalangini sila Ginoo sa diyang makahulam ko sa ilang gamayng panahon ani nga live karon. Panalangini ang tanan. Salamat sa imong gahom, salamat sa imong presensya, salamat sa imong pagpadayag, salamat Ginoo sa imong panulti karong adlaw, karong taknaa dinhi Lord sa among mga matag usa Ginoo ani nga programa karon. Bless your work today, bless your ministry, God. Ning adlaw Ginoo magpanalanginan Ginoo, panalanginan nimo Lord ang among mga kinabuhi nga gamiton minimo sa imong kamiyaan. Give you praise and honor in Jesus name. Okay, so na kuan ko no, paki-mention ko asa imong location. Okay? And then para masayod ko sa imong location. Okay? Unya na dia sa caption ng ato ang verse for the day, no, word for the day. So ato nang isgutan karon. So let me know kung gusto mo nga i-bring on ta mo in the camera. So doon tay one-on-one nga may tabo, and then daghan ang maga suporta pud og ampo nimo. So pwede ko mangampo karon din live, no, kay ang atong kuan karon is overhaul deliverance. So we'll be talking about deliverance in the spirit, no, deliverance no in the spirit, deliverance physically, no, deliverance in your emotion, mental, tanang nga area, no. So we need that, no, in this season. Ato nang isgutan ngano unsa katuyuan aning unsa ka importante ning kagawasan. Paki-mention ko sa inyong location, please. Atong basahon sa atong kwanta gamay kay wala pa nako atong say kwanta, shout out sa ta, no. Okay. Thank you for watching, no, J. Il. Mo ni pinakauna na to. Pinakauna na to nga nag kuan karon. Pag live na to sulod dito dayon, no. Good morning ni Mudia J, no, and then Randy Basisig Gayoso, no. Good morning ni Mudia. Paampo unta ko sa ako mama pastor na karon sa ospital sa Caraga Hospital. Okay, ato nang ampuan, no. Kung pwedeng bisin kung naa sa ospital na makatanawan nga live nya na siya sa ospital, ato nang i-receive, no, karon live, no, atong ampuan kay nindot ning live kay daghan pud maka-back up sa prayer. Okay, mo ni purpose ngano nga kinahanglan nato i-post sa social media para nga ang tao nga pasyente o masakiton o gisamok sa yawa, kung daghan makakita, the more nga daghan makakita igsoon, daghan mo ampo. Gawas na lang anang uban diha nga mga basher nga mga negative unsa pa na diha, gawas ana nila, gamay ra na sila. Pero mas daghan ang mga tao nga mutanaw sa live na to, daghan ang mga tao nga mutanaw sa tuang mga videos sa deliverance, overhaul deliverance, tungod kay while nga galantaw sila, gawas nga napanalanginan sila, na bless sila, tabang pud sila ampo anang tawhana. So ang intercession, as long as nga naimulantaw ana nga videos, as long nga naimulantaw ana nga sa mga videos nato nga gina-post, no, daghan ang ga-intercede ani nga mga pasyente, daghan ga-intercede ani nga mga gisamok sa yawa. So ang imong deliverance is continue. Ngano, somebody had prayed for you. Mani pinaka-importante, no, maning unity prayer. Manang importante kayo nga dunay panaghiusa, no, nga diya sa mga pagampo. Importante kayo na kay parang ma-assist nato, no, ang mga tao nga nakinahanglan og prayer. So mo ni purpose ani mo ni agenda ni, although ang atong page, no, ako ning ginabalik-balik ang atong page nga 33,000 na followers karon, na hack ni nga page, lahi na ang nag-admin ani gipang leave me, so di na mo ma-access.
nag-report mi sa Facebook, wala sila reply. So maybe technical kayo ni nga issue kay they thought nga ang nag-admin ato is kauban ako or akong gisaligan, pero na-hack siya. Dali na ako gi-change ang akong password sa akong profile kay una siguro naka-access siya sa akong profile nya iya da yung gikuha ang page, no? So mo na ang way niya kay di man niya na makuha ang profile nimo nga long term o hangtod-hangtod kay naman tay gitawag nga security no sa Facebook nga isultihan ka kung ikaw ba na nya kabalo ka nga dili na ikaw, dili na imong email, dili na imong number na nag-access ana, kabalo ka nga dili ikaw. So ang may tabo ma-retrieve nimo. So siguro ang yang idea sulod siya sa atong profile account kini karon ako gigamit dayon gi access niya ang atong page, gi-add niya kinsa toy nag-admin dito, di pa ko man gi-leave dayon me. So pag leave niya sa mua, wala na may access ako akong wife, wala na may access sa ato nga page. 33,000 followers, no? So please kamo nga nag-follow ato o namoy kaila nga naa ato nga nag-follow ato nga page, paki share na lang po nila kini no nga account ato Facebook, main Facebook account nako kay para nga makapadayon ta og pangampo nila, assist nila no diya sa mga butang nga espirituhanon. Na monetize na to, na ginagmay nato nga sahod ni Facebook, pero wala taga matter na igsoon kay by faith no. Unya never taga pangayog bayad sa prayer no. Yes, na yung mga tao nga nag-donate, na yung mga tao nga gusto mo share po silang blessing. Ato na silang welcome. Pero never taga pangayog bayad sa mga amputa. So kato nga mga videos at gina-post na to ni sama din yung mga ako lang gipanguha mga videos sa balik kunya akong gi-repost din kay kutob sa mga tao nga nay issue, nay balatian, nay hassle sa yawa, makakita sila ni nga mga videos dunay conviction silang sulod nga muhangyo sila nga magpaampo. And once mo message sila magpaampo sila igsoon ang Ginoo gapamuhat og milagro. Mao na tong purpose para mas spread lang yun unsa ang trabaho sa Ginoo, para mamukuyanap lang yun, dunay influence may tabo no sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Karon ang mga tao karon pag imong walihan, lingog-lingog na lang di sa kadalanan, di na paminahon, para nila bugal-bugalan na lang nila. Pero kung makakita sila sa pamuhat sa Ginoo, sa milagro sa Ginoo, sa kagawasan, sa diyang masayod sila nga, uy, doon na di deliverance di, uy, unsa man nga sa diyang giampuan ng tao, ni suka man to, ang uban matrigger, matingala, nga i-explain dahil di mo, while nga nag-ampo kag imong i-mention dito nga, pag-mention mo mga demonyo, mga hassle sa yawa, torture sa yawa, kay mo ginay trabaho sa yawa, agenda na sa yawa, no? John 10 verse 10, no? Laglag, kawat, pagpatay. So sa diyang may balaan nila ngayon na din nga kuan di nga na di pagpangampo, na napadi ay kagawasan, napadi ay kaayuhan, mo nga mo connect sila. So mo ni nga ministry igsoon nga gibutang sa Ginoo sa tuwa, and way back 2000, year 2000 after sa akong high school. So dinita nagsugod igsoon no sa deliverance ministry. Ato wala pa kayo ikuan. Wala pa Facebook ato nga time, Friendster pa to nga time. So anyway, ako ni gi-mention tungod kay bisan og na-hack ang atong page na to, lahi na kuan nagpost og mga funny videos dito sa mga about sa mga Evo no ana yan na to no, dili na ma-retrieve, okay lang yan na to kay wala man ta nag-apas ana iso nang ato dinhi nga limpyo o hanay atong pagserbisyo sa mga tao, bisan na lang no sa mga pag-ampo ug mga pagdasig, mga paghatag og encouragement sa pulong sa Ginoo, maka-reach out no. Ingon ang Bible duha or tulo. Duha lang og tulo maminaw no, duha lang og tulo nga mulantaw sa atong live, okay na, daog na. So wata nagmatter na igsoon. So by the grace of God, padayon ang atong trabaho, yes, atong ministry online. And then I will be praying for people. Naghimo na po ko another page no, pakipalo na lang po dayon ko. Ang ngalan ani nga page is Overhaul Deliverance. Ako po nang gina-share po sa ako nga dini karon nga sa akong wall ang mga videos uban po dito. Kay kung mudaghan to dito igsoon, dito na po dayon ko mag-live no about sa Overhaul Deliverance pa. Doon lagi specific. Pwede na po mo message dito for prayer na no. So daghan nga area igsoon sa ministry nga gamiton ta sa Ginoo, ang ato lang yun is available ta nga magpagamit sa iya. Amen. And there are those unnecessary na no nga mga agenda
nga tinawhanon, motibo sa panadihan no, tinawhanon. Ayaw na karong we're now in the last days paggamit as Ginoo. Asa kanya gamiton, asa kanya nga area nga gamiton sa ministry paggamit igsoon. Magamay ba na imong viewers, madaghan ba na, gamay ba imong followers, madaghan, wala na nagmatter. Importante nga nagpagamit ka sa Ginoo. Good morning Randy Basisig no, Basigsig Gayoso. Good morning yun dia. Atong ikwa no, atong tanaw ng ang comment po sa uban. Okay, from Davao. Good morning. Okay, from Davao. Morning, Prophet, watching from Panabo City, no? Kinsa man Jad Caster. Okay, good morning ni mo, Jad. From Davao City. Morris, no? Morris Ray McNeil. Blessings, Prophet. Taga US ni. Good morning to you, sir. Okay, and then RJ Diapal Fajardo is watching, no? Good morning ni mo dia, RJ. Paki-share ko sa tong live. Mention no kung may mga tao nga gusto nga mga pagdasig o gusto nila prayer no, paki-share na lang ko. Importante nila ni. And then if you need a prayer right now, let me know na ay option dia sa ubos no nga pwede ta ka dalhon no, live karon with me. So matunga ni nga screen unya makita ta ka diha nya magampo minimo. Di lang kaya ako maampo nimo kun dili daghan karon nga nagtan-aw nga moampo nimo. Nya di na nimo undang igsoon. Okay? Take this as an opportunity na makaampo minimo. Okay? Unya di na nimo undang kay ngano everyday na ay ga-intercede nimo. Mo ni pinaka-importante ka sa social media. Mo ni pinaka-importante ani nga platform. Kay ngano man doon na siya gitawag nga chain, prayer chain. Dili maundang, it will not be stopped. Kining once this video will be put online, kutob sa mga tao nga musubaybay ani makakita ani, they will pray no, and then kung kinalan po sila mga pag-ampo, maampuan po sila. So may purpose na atong programa iso. Morris Ray McNeil, yes sir, we can do that. Even I can pray for you online, sir. Morris, God bless you. Yes, igsoon I will be sharing the word of God this morning, and mag-share ko sa pulong sa Ginoo karong kabuntagon, but and after that I will make a prayer. And then while waiting sa uban, also atong gina-welcome ang atong mga followers Luzon, Visayas, Mindanao, ng mga Tagalog, mga Bisaya na po'y Visayas and Mindanao. Just want to say good morning to everyone, and also sa mga alagad sa Ginoo, good morning mga men and women of God no nga napagamit sa Ginoo no, sa mga connection Davao, Agusan, somewhere in Iliga no, all parts no sa Mindanao. May buntag kaniyong tanan diha, and then ayog undang, ayog lunga pag-alagad sa Ginoo, paggamit sa Ginoo kay mao na importante. Dili ang pagsugod igsoon ang importante. Ang importante igsoon, ang pinaka-importante igsoon is ang paglahutay. Dagan kitang tanan nagsugod jud ta. Pero dili kitang tanan makalahutay. Muna nga para ni Jesus Christ, ingon siya nga naay nag-una nga naulahi. Napoy naulahi nga nag-una na. Ang pinaka-importante dinhi dili kay nag-una ka. Ang basihan sa Ginoo karon igsoon nga bisan og naulahi ka, pero maningkamot ka nga mulakaw ka, maningkamot ka nga mudagan ka sa imuhang diha sa pag-alagad sa Ginoo. Our journey in serving the Lord will not be stopped. Although we have trials and pain in life, troubles, problems, sickness, whatever it is, but our journey in the Lord is continuous. So God is looking us not the time that we started knowing Him, but His concern is more concerned on how we continue our journey with Him. Okay, para lang to sa mga atong makasabot po sila gamay. But anyway, I will be sharing the Word of God this morning. Siguro, so good na tano. It doesn't matter. The Bible says 2 or 3 are gathered in my name, I will be in the midst of them. Ang uban mutanaw ni nga video, ilan lang nang tanawon sa pinakasugod, then ilang humanon, that's okay.
So padi masayang atong time, let's go in the word of God. So ang pulong sa Ginoo, I will be sharing this word of God. Og importante kayo, nindot kayo ni igsoon tungod kay para nga ma-remind ta, para nga masayod ta. Ngano nga mga alagad sa Ginoo o ang mga tao nga ang mga great men and women of God or mga known nga mga names nga naa sa Bible. Ngano nga na-record ni, ngano nga nasulat ni, what's the purpose ani? And I believe nga ang purpose nga ng Bible na sulat, ang Bible gi-reveal ni Lord sa tao and din gisulat ni, put it into document. Ang pulong sa Ginoo kay para mahimo nato ning handout, mahimo nato ning ingon pa kanang giya, mahimo nato ning suman GPS, no? Ang pulong sa Ginoo. Kay kini tanan igsoon nagalangkob kini, usahon nimo ang pulong sa Ginoo, 66 books. Pero ang pinaka-target ana niya igsoon, mao lang gid ang pag-ila o pag-alagad sa Ginoo, mao lang gid ang pag-worship sa Ginoo, mao lang gid ang pagsimba sa Ginoo, mao lang gid ang pag-recognize sa maker nato, sa maker nimo. No? Sa naghimo nato, sa nagbuhat nato. So mao na ang pulong sa Ginoo. That's the word of God. So mao na importante ang pulong sa Ginoo. Ingon pa sa Matthew chapter 4 verse 4. Man shall not live by bread alone. Ang tao di gid mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga naggula sa baba sa Dios. That means ang Ginoo day concern ang Ginoo sa duha ka area, physical and spiritual. Bisag ma-achieve nimo ang tanan-tanan nga naa dinhi sa kalibutan, ang kadato, kaayahay, kabulahan, kainila, kawilnon, kadato igsoon. Pero kung wala kay spiritual side, dili nimo balance sa spiritual side, gani unta dili na kay balance gani mulabaw pag yun ang imong spiritual nga side, mahimo magyapon igsuon nga makawang. Sabi sa English pa na useless. Kaya naman physical wa ka. Mo nang ingon si Jesus nga sa Matthew chapter 4 verse 4 nga ang tao dili mabuhi sa pan lamang, ang tao dili mabuhi sa pan lamang. Man shall not live by food alone, by bread alone, but every word that comes out from the mouth of God. So, all of these are balanced. But we need to understand nga kung imong tanaw imong physical, okay, but your spiritual is not okay. Muna nga kini nga programa sa tong live overhaul deliverance na dini karon mo igsoon, dini karon mo hatag og way si Lord. Dini karon mo hatag ang Ginoo paglaom. Kay kung ikaw ang imong kinabuhi gihasol sa yawa, giyatak-yatakan sa yawa, gikawatan sa yawa, giguba sa yawa, unya patyunon pagyud ka sa yawa, target ka sa yawa, no? Dili man ang tanom, dili man ang mga mananap, no? Dili man ang kandi nga imong ginatigway kada adlaw diha. Dili man ang baka nga imong ginapakaon, ginapasabsab di mo diha mo ni target sa yawa, no? Dili man ang imong sakyanan, dili man imong balay, kundi ikaw. Pero in order lagi nga para nga ikaw mapukan ka, maguba ka, para nga makuhaan ka, ang iyang atakihon kadto imong property, house, cars, sa paginadya imong money, friends, family, relationship, mo ni gubaon, mo ni unahon og kuwa sa yawa, mo ni unahon guba sa yawa. Para lang gid nga mapukan ka. But if kung pareha ka sama ka ni Job, labi kung pareha ka sama ka ni Job, kay bisan pag gikuhaan na tanan, gikuhaan nag mga property, gikuhaan na tanan, bisan ang iyang maayong panglawas, gisamok og apil sa yawa, katapusan niyang asawa, giina pa siyang asawa nga balik ka sa ragunang Ginoo nimo, unsa naman na, biyahe raguna, undanga raguna. Pero ingon siya, di ko mubiya sa akong Ginoo, padayon ko galagad sa Ginoo. Tungod kay mao na ang iyang gihimo nga desisyon, tungod kay mao na ang iyang gihimo nga mission, vision, goal in life. Nga di gid siya mubiya sa Ginoo. Unsay nahitabo ni Job? Gi-restore balik sa Ginoo ang tanan. Ang agenda sa yawa sa tong kinabuhi, tulo ka area igsoon, tulo lang ka area, dili dagan. Tulo lang ka area igsoon. Mao na ang pagpangawat, unya laglag ug pagpatay. Tulo ra gina ka agenda sa yawa sa tong kinabuhi. Kanang tulo igsoon diha ra gyud ka kaya ang purpose niya is gusto kaniya nga mapukan. Gusto kaniya kawatan, laglagon unya din patyon.
tulo ra ka area, dili daghan. Ay ayaw libog-libuga ang imong una. Ayaw sa mukay mo na nga kanang libog-libugon pa man ako, daghan makay atake siya, dili balatian sa panang daghan pa mga wala kwarta, wala ikuan, daghan problema mo ni relasyon mo ni dili daghan, tulo ra gid na ka area. Tulo ra ang agenda sa yawa sa kinabuhi sa tao. Kawat, laglag, pagpatay. Kung imong relationship doon na gitawag og kanang kawat-kawat diha, cheating, wala na. No. Kanang imong relasyon doon na mga dili mao nga dinauta na mo, kinuana na mo, dili na mao. Unya imong relasyon doon na kanang mga dili mao third party unsa pa na diha, lahi na igsoon. Muna nga tulo lang ka area nga atake sa yawa sa kinabuhi sa tao nga iyang gusto nga ang tao laglagon. Iyang gusto nga ang tao unsa man walaon sa passing sa pag-alagad sa Ginoo. Pero ang agenda sa Ginoo mao nga kining tulo ka area sa imong kinabuhi, kawat, laglag, pagpatay. Ngano kawatan man kaniya? Kawatan niya imong tanan-tanan nga naa nimo. Kalipay, kalinaw, gugma, pailog, panalangin, kwarta, sakyanan, negosyo, balay, relationship, unsa tanan nga area, kawaton na siyawa. Nya din gubaon kaniya, nya din patyon kaniya. Pero ang trabaho ni Jesus Christ, sa dami kanaw sa kalibutan, dili lang kay naghatag siya kaluwasan. Kundi trabaho niya ang pagkuha, ang agenda ni Jesus Christ, ang pagkuha ni tanan niya, ibalik niya dinhi nato. Para asa man ni nato i-enjoy, para asa man nato ni bation, sination dinhi sa kalibutan. So, kung doon ay gikuha sa yawa, kung doon ay atake, agenda sa yawa, sa imong kinabuhi, tulo ra gyud na kabutang igsoon, matod ba sa Bible, John 10 verse 10, ang agenda po sa Ginoo, mao nga, kuhaon po niya ni tanan, ihatag niya balik sa ato. Mani nga, ang purpose sa overhaul deliverance, o ang purpose sa deliverance prayer igsoon, mao nga, makadawat ka sa mga pag-ampo, sa mga alagad sa Ginoo, sama na ko, di am kay ako magud nga mga ampo, daghan magud mi. Dili lang kay gaampo ka, kundi na yung mga tao nga muampo nimo o mag-declare o kagawasan sa imong sitwasyon. Balatian ba na, problema ba na, financial ba na, relationship ba na, negosyo ba na, trabaho ba na, asa nga area sa imong kinabuhi, matabangan ka, doon ay gitawag og deliverance mahitabo kay nga naman, gihasol ka siyawa. Tulo ka agenda sa imong kinabuhi, kawatan ka, laglagon ka, patyon ka. Ani nga tulo nga agenda sa yawa nga atake sa yawa igsoon. Doon ay gitawag nga deliverance mahitabo. Ipagawas ka diha. Kana nga sitwasyon nga imo naagian karon, ipagawas ka diha. Ayaw naglibog-libog diha, no? Ayaw na sige palabi sa imong una diha nga unsaon man ni nga makakita kog kwarta pa ibayad sa utang, unsaon man ni nga naay kwarta pa makatug ospital, unsaon man ni asa mo kumukuha na kag pagkaon. Ayaw na naglibog-liboga igsoon. Kay nakaprograma, nakasistema na sa Ginoo, nakasystematic na diha sa Ginoo igsoon. Kung unsa ka concern ng Ginoo sa langgam, ingon siya nga bisa na mga langgam wala nagtanom. Wala nag-ani, wala kay siyempre wa kay itanom, wa po kay anihon. Pero matod pa ni Jesus Christ, wala ang langgam, wala nagtanom, wala nag-ani, pero saman giatiman sila sa Ginoo. Ang mga balili daw kuno og mga kahoy, no? Mahibulong ka, matingala ka, ngano mga luro man ang dahon, ngano mga tagak man ning dahon ani, ngano malaya man ang dahon ani. Unya dayon pila ka mga adlaw, doon na po day migawas nga bag-ong dahon. Pila ka mga adlaw, doon na po migawas nga bag-ong nindot nga unsa man kanang unsa bitawag aning kwan sa kahoy, kaning lawas sa kahoy gani ana may bulong ka. Diya ito ang kahoy, mga tanom, no? Mga balili unsa pa na diha, no, nga makita na to na sa nature igsoon. Apil na sila giatiman sa Ginoo, counted na sila nga giatiman sa Ginoo. Nagkaroon maglibog ka, mahasol ka, masamo ka, amang ko pagkaon, amang kumukuha, asa mga ayaw na problema ha, dili ayaw na si palabi gunahuna ana. Kaya nga naman mas stress ka lang ana igsoon, sultihan ta ka. Ayaw kay palabi gunahuna sa mga butang ka mas stress ka na. So ang trabaho sa Ginoo kay gusto siya kawatan ka, gusto siya gubaon ka, gusto siya atakiyon ka. Now, ang iyang buhaton is dunay deliverance mahitabo. Ipagawas ka niya ana nga sitwasyon.
Mo na nga kung imong tanawon, matod pa ni David no matod pa ni Jeremiah in 17 verse 14. Jeremiah 17 verse 14. Ingon siya dinhi, "Heal me, Lord, and I will be healed." Ingon siya, "Save me, and I will be saved. For you are the one that I praise." Tanawa ka da. Pwede man gid unta nga una ang kaluwasan. Ayha ang kaayuhan. Pero matod pa ni Jeremiah, ingon si Jeremiah, "Heal me, Lord, and I will be healed." Dayon iya ding gisunod ang "Save me, and I will be saved." Kini nga punto igsoon ani nga bersikulo Jeremiah 17 verse 14 dinhi gipakita kawon igsoon kung unsa magiday ka concern ang Ginoo nga bisan pa ang kaluwasan igsoon ikaduha na lang na concern ang Ginoo, ha, tanawa ha. Grabe ka concern ang Ginoo nga unahon kaniya og ayo. Before kaniya luwason, mo na nga si Jeremiah, iya gini na experience. Ang punto ani nga bersikulo igsoon mao nga unsay issue sa imong kinabuhi, unsa asa nga area nga dunay problema. Unahon na sa Ginoo ayo. Unahon na sa Ginoo fix. Unahon na sa Ginoo og unsa man sulbad. Muna yung nga, "Heal me, Lord, and I will be healed." Unsa man nagsakit si Jeremiah? Unsa man ani nga time? Doon na si balatian sama sa imong sitwasyon karon. Unsa ba sitwasyon nimo? Unsa ba inaani mo nga para nimo kanang nagkinahanglan kag kaayuhan gikan sa Ginoo? Kaya sa Ginoo i-provide ang healing. Kung feel nimo nga nakay problema sa financial, kaya ni Lord mo provide. Mo na nga dunay bersikulo sa Bible mingon si Jesus Christ nga ang nakita makakablag, ang manuktok pag-aablihan, ang mangayo pagatagaan. Tanawa ka guna. Ang rason nga wata gitagaan sa Ginoo kay wata nangayo. Ang rason nga wala ta giablihan sa Ginoo kay wata nanuktok. Ang rason nga dili ta tubagon sa Ginoo kay wala ta nagampo. Ang rason ngano nga dili nimo mahibal-an ang kaalam mo kay balo diha sa Ginoo tungod kay wala ka nagbasa og Bible. Now ani nga punto nga bersikulo sa Jeremiah 17 verse 14, giklaro dinhi nga kada usa nato matag usa nato igsoon na kinahanglan tag kaayuhan. Healing. Labi na gyud sa nasod nga naa ta karon, asa ka karon. Asa ka nga nasod, asa ka nga syudad o barangay, ang kinabuhi sa tao karon na kinahanglan healing. Ang atong nasod na kinahanglan healing. Bisan ang nature igsoon, no? Ang ato ang ingon pa nila Mother Earth na kinahanglan og healing. Na kinahanglan kaayuhan. Nga daw sama ni Jeremiah, no? Pwede ram sabihin nga, "Lord, save me and I will be saved." Ana lang unta. Pero specific yun nga una yang gipangayo sa Ginoo healing. Then sunod kaluwasan. Then ikatulo igsoon, iya na yung gidaig ang Ginoo. Abi nimo, pwede gid ta mag-serve sa Ginoo, pwede gid ta nga maluwas. Pwede gid mo dawaton si Jesus Christ as your Lord and Savior. Pero wala ka na heal. Pwede gid ka mga lagad sa Ginoo igsoon, basa ka sa Bible, ampo ka, no? Magpagamit ka sa Ginoo, kay naluwas na ka, na sinati ni mo kaluwasan, pero wala ka na heal. Muna nga, specific kayo ani nga bersikulo nga, una, "Heal me, Lord," then ikaduha, "Save me," then ikatulo igsoon, "I will praise you." Daygon ta ka. So, ang pag-worship sa Ginoo, ang pagpasalamat sa Ginoo, aya nimo pasalamatan ang Ginoo igsoon, kinahanglan nga masinati sa nimo una ang kaayuhan, healing. Ikaduha, masinati unya nimo igsoon ang kaluwasan, save, no? Save me. Masinati nimo unsa ang kaluwasan, andin ikatulo igsoon, aya nimo daygon ang Ginoo. Same gyapon sa tong nasod karon. Ang atong nasod karon na kinahanglan kaayuhan. Mao na nga we need a right leaders. Kinahanglan tag mga leader igsoon nga naay Ginoo, mga leaders igsoon nga naay kahibalo unsaon pagdumala.
And then kung wa ka nasayod unsay maayo o daotan, matarong o pagkadaotan, kung wa ka kabaluan na, wa nimo nag-istudya Igsoon, how can you lead a nation? If you don't know what is right and wrong, if you don't know what is righteousness, no? And then wickedness, good or bad, Igsoon, di ka makalid ani nga nasod. But again, bisan sa panghitabo ka kini nga healing atong kinanglanon sa tong nasod gawon labi na sa Pilipinas, we need the right leaders. Ug mo na nga happy ko nga makita ning mga alagad sa Ginoo karon nga mustand sa ilang ground, they are willing to fight, they will stand their ground. Ngaon sa man, mudagan sila igsuon kay para nga gamiton kay gamiton sila sa Ginoo. Kay gamiton sila sa Ginoo dili lang sa simbahan kundi dili outside the box na. Sa community sa tong nasod. Kaya ang kulang nato sa tong nasod igsoon is unsa man right leaders. Ha? Kanang good governance, kanang word nga good governance. Ang uban nalay governance pero walay good. Mo na nga we need a right leader nga kanang leader nga na change. Dili lang kay pulong ang nausab kundi dili naagi na usab ug naapoy gipang usab. So dili lalim igsoon kay naman pwede ka nga kinsa man ning midagan kwartahan man pud ilado man kuan man ana-ana pero wala ka kabalo unsay agenda, unsay goal, unsay target, unsay plano sa atong nga nasod. And that's why in these last days we need the right leaders. Muna nga I appreciate the man of God, Bishop Rod Cobos from Davao, no? He stand the ground. Stand the ground. Na mga tao, grabe hunger kay mga tao, run, Bishop, run. Kaya nga naman, daghan nga area, either you like it or not, dili kay pamersonal, dili kay pulihan nimo ni mga tao nga kuan na diha nana dili igsoon. Kundi we are hunger and thirst for righteousness in our country, in our nation. Tungod kay mao ni gusto sa Ginoo. Walay kausaban mahitabo pag walay saktong leader nga mulingkod diha. Walay saktong deliverance nga mahitabo. There's no such deliverance nga mahitabo igsoon sa atake sa agenda sa yawa nga pagpangawat, laglag ug pagpatay kung walay mga right leaders nga motindog diha. There must be David to face Goliath. There must be like Samson nga kanang naay kusog, naay leadership kay para unsa man muguba sa trabaho, no? Sa wickedness. Muguba sa trabaho sa yawa. Matod pa ni Bishop Rod, you must become an agent, no? Agent of change, no? Amen. So I just want to clarify nga kini nga bersikulo ni Jeremiah 17 verse 14, ingon siya, heal me Lord and I will be healed. At then ingon siya, save me and I will be saved. Before na nimo tagamtamon igsoon ay luwas na ko, before na igsoon there must be healing process. Mao bitaw na nga ang kaluwasan igsoon resulta na lang na sa unsay giayo sa Ginoo nimo. Emotion ba na, physical ba na, financial ba na, unsa man relationship ba na, asa nga area nga gihasol ka sa yawa, nga gi-inflict ka sa yawa sa balatian, huna emotion, kay mo man ang trabaho agenda sa yawa, asa nga area trabaho sa Ginoo nga muayo nimo before ang salvation may tabo. Mo ning giskutan ni Jeremiah 17:14. Heal me Lord and I will be healed, save me and I will be saved. Unya dayon, for you are the one I praise. Before ka makapasalamat sa Ginoo, before ka maka-appreciate sa pagkamaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi, o before nimo ma-realize nga luwas na ka, before nimo ma-realize nga giluwas na kaniya, gimatarong na kaniya, gihanay na kaniya, panalanginan ka niya, before ni tanan igsoon nagsugod ni sa healing. Manang Jeremiah giklaro niya nga heal me. Kay kung dili ka maayo igsoon, walay resulta nga kaayuhan walay resultang kaayuhan pud sa uman. No. Walay healing mahitabo sa uban kung ikaw wala ka gi-heal ni Lord. Walay kagawasan mahitabo sa mga tao kung ikaw mismo wala ka gipagawas sa Ginoo. Mo ni purpose atong live overhaul deliverance karon na
comment dia sa ubos. Please comment down below your prayer request. Mention somebody nga kinalag prayer and then ato nang i-deal sa prayer. Nothing is impossible in the Lord. No. Muna nga ang deliverance, ang kagawasan igsoon, magasugod na igsoon diya sa espirituhanon nga bahin, diya sa espirituhanon nga area. Kay kanang kagawasan igsoon, ipagawas ka sa Ginoo anang hasol sa yawa, mo resulta naghealing diya sa imong spiritual, sa imong physical, sa imong emotional, no? Sa imong mental. Makapangunahuna ka na dayog maayo, maka-decision ka na dayog nga maayo, kaya naman, na-heal na ang imong mental. So, dili lalim. Manang ang atong nasod karon, we need healing in our nation. We need healing in our society. We need healing in our community. We need healing in our relationship. We need healing in the family. We need healing in ourselves. No. Ayaw sa ambak sa kaluwasan. Nasave na ko, giluwas ako sa Ginoo. Ay, salamat Lord. Giluwas na ko nimo Ginoo. Dili igsoon. Before ang salvation mahitabo igsoon, there must be healing igsoon process. Di siguro diha dayon, pero dunay process of healing nga mahitabo una. Manamingo si Jeremiah 17 verse 14, unsa ingon niya, heal me Lord and I will be healed. Then sunod, save me and I will be saved. Then ingon din siya, last, ikatulo siya, for you are the one I praise. Before ang kaluwasan mahitabo igsoon, ang real, ang tinuod nga kaluwasan, ang tinuod nga kaluwasan igsoon, ang tinuod nga kausaban before ni tanan igsoon, it will start in healing process. Siguro naguba nga relasyon. O sige lang. Ingon pa nila, pasagdila ng samad, kay kung imo nang pasagdaan ng samad yan, mualim man na sa singko galingon. Ayaw, ang samad nga nasamad na, no, na-infected pa, imo pang kubi-kubian, imo pang balik-balikon, imo pang utingkayon, imo pang hilabtan, imo pang sangguy-sangguyon, di ginamayo. Kung ka na nga samad, pasagdila na, tabali lang na, kung na-infection, pangitag remedy unsaon na siya, no? Bisan sa kung sa science, na ipamaagi, sistema na. We're looking for unsa man, kanang healing, no? We're looking for kanang change. We're looking for a right direction sa itong ginabuhi. Muna nga imong pagpaminaw karon, naminaw ka karon, naglantaw ka rin nga video karon, naminaw ka sa live karon, bisag katong uban nga late na sila nga mulantaw ani. I tell you this, doon na may atake ang yawa sa imong relasyon, doon na may atake ang yawa sa imong pinansyal, doon na may atake ang yawa sa imong negosyo, sa imong trabaho, sa tanan nga area sa imong kinabuhi, kung doon na may, bisan sa imong ministry, doon na may atake ang yawa igsoon, let me say this to you, ask God for a healing. Ask God for a deliverance. Ayuhan na sa Ginoo. Kaayuhan, kagawasan. Mo niya itong purpose, mo purpose ano itong programa. Ayaw sa lock up dito sa salvation. Lord, save me. Okay na? No. Before ang salvation mahitabo igsoon, there must be healing. Mo naging ni Jeremiah. No? 17 verse 14. Jeremiah 17:14. Heal me, Lord, and I will be healed. Sunod, save me and I will be saved. Then, for you are the one that I praise. Ayha ka magyod makapasalamat sa Ginoo. Ayha ka magyod makadaig sa Ginoo. Ayha ka magyod maka-appreciate sa kaayo sa Ginoo, sa kagamhanan sa Ginoo, sa iyang pagkamilagroso igsoon. Kung naluwas ka, dili. Before anang kaluwasan igsoon, there must be healing. Dapat mahil ka una. Muna nga kung na atong kasing-kasing samdan galin ni sa uban nga mga tao, nabikil galin ni sa uban nga mga tao, abi nimo either you like it or not, musugot kag sa dili igsoon. Move on ka man, pero bikil yun na. Move on ka man, pero magsige ginaghasol sa imong unahuna kasing-kasing igsoon. Og kung di nimo na mabantayan, mo resulta na og pagdumot. Og mo resulta gali nang naanagani na ang pagdumot, kablo ka sa sunod ana, manunglo ka na dayon. Katuntawanan, di pa na lang yun, katuntawanan, way kalinaw, katuntawanan, magguba, katuntawanan, walay kuan, money, mo na katuntawanan, magsakit. Ana ang resulta. Pero kung mag-move on ka, you allow the Lord to heal the situation, doon ay process nga healing may tabo. Later on, ma-heal na ison, ma-fix na. Dili man dia dayon po, it takes time. Okay lang. No? Kung nasakitan ka, nasamdan ka, no? Tao man ta, di man ta bato.
Di man ta robot, mga tao man ta. Physically, normally, nga kung dunay samad sa masamadan ka, muhil na igsoon. Pero it takes time. Okay lang. Muna nga, before nimo ma-enjoy ang kaluwasan, before nimo ma-enjoy ang salvation, nga gihatag ni Jesus Christ sa tuwa, always remember nga dunay healing process may tabo. I-heal sa ka ni Lord para nga ma-enjoy nimo, ma-appreciate nimo ang kaluwasan. I believe nga kita tan karon in public, no, publicly we claim nga giluwas na ta sa Ginoo, publicly ato ang gi-declare na no nga nanatay kaluwasan nga nabatunan diya sa Ginoo. Pero you need to understand nga before those things, before pa ka igsoon nga ma-enjoy nimong kaluwasan igsoon, there must be a healing process. Ug ang uban dili ganahan ani. Kay ngano man para nila nga kumaog dawtan to tawana dawtan na gid to kung kung kato nga tawana kay mao na abi nimo igsoon negative lang na ang imong na negative lang gyud ka. Di wala dili ka open sa positive nga side. Kay always remember ha, tanawa ka god. Kung magisgot kag tanom, matod pa nila ang new technology daw kuno karon sa tanom, mao nga i-market nimo. Mao daw kuno nga dunay shortcut ani, dunay simple nga pamaagi nga i-market nimo. No, mukuha kag laing sanga sa kahoy unya i-market ni imo ni siyang isumpay no sa lain nga kahoy. Muresulta daw ni og nindot. Duna day tawag hybrid may tabuon sa panadya. Now, tanaw nimo nindot, paspas. Technology, gwapo kayo ang pamaagi sistema nga kahibalo kung saon pagpananom nga dali ra. Pero always remember nga before mo resulta kanang nindot nga bunga maayo igsoon kining pagmarkot nimo sa kahoy o tanom, gisamada na una da. Gituyuan na og samad igsoon, gituyuan gyud na og guba igsoon ng sanga, tangtangon gyud na siya dia, i-depart gyud na siya sa pinakakahoy niya. Unya i-transfer siya dito sa asa siya i-markot. Dunay pagsamad sa kahoy may tabo. Unya dayon bandahian na butangan og kuan no, atimanon na kabalo ang mga mahilig og tanom-tanom diya no. Then later on no, mugamot to siya, later on mabuhi to siya, later on mu-adapt to siya sa sistema. Asa tong kahoy nga nakamarkot siya. Muna nga, kung dunay healing nga may tabo, dunay healing process sa imong past, dunay asa nga area sa imong kinabuhi, maybe financial, maybe emotional, maybe mental, maybe relationship, asa nga area igsoon sa imong mga kaagi sa una, unya langkaton ka sa Ginoo dito, tangtangon ka sa Ginoo, ana nga klase nga kasinatian, masamadan nga, kaya naman tangtangon man ka, ibalhin man ka sa Ginoo, asa kanya gusto ibutang. Kung kato nga kamala sa imong kinabuhi, tangtangon ka sa Ginoo dito, ka ibalin ka dito sa panalangin kadato sa Ginoo, then doon nagi pagsama digson sama sa kahoy nga kinan i-markot nimo, kinan impang samadan, kinan i-depart nimo siya sa iyang asa siya naka-connect kay ibalhin nimo. Amen. Pero dili lalim ang proseso. Mo na nga ang salvation mahitabo. Okay? Ang kaluwasan, ma-enjoy nimo, matagamtaman nimo diya kang Kristo. Ma-claim nimo, madawat nimo, masinati nimo, wala problema, pero there must be healing process una mahitabo. Muna nga before ang atong nasod mausab, before ni nga nasod syudad, barangay o nasod mausab, before ang kausaban mahitabo, there must be healing process. There must be healing first nga mahitabo una. Ug walay healing igsoon nga mahitabo kung walay sakto nga tao nga ibutang sa Ginoo, ana nga nasod, ana nga area o sa imong kinabuhi. Kung walay tao nga, kung walay gamiton sa Ginoo nga right person, right nga ipadala sa Ginoo sa imong kinabuhi, nga gamiton sa Ginoo nga mahil ka. Kung walay ipadala ang Ginoo, so di jud ka mahil. Muna gamiton niya mga alagad sa Ginoo, gamiton niya ang mga somebody, maybe your friends, maybe your family, maybe somebody that you don't know.
Kaya nga naman, gamito na ni Lord. Para nga dunay healing nga mahitabo sa imong kinabuhi una. And then once nga ma-healed na ka, sama ninyo ni Jeremiah, no? Sa Jeremiah 17 verse 14. Heal me and I will be healed. Then it says, save me and I will be saved. Then, dunay kaluwasan pag ma-heal na ka. So, muna ang atong problema sa itong nasod gawon. Ang problema sa itong nasod gawon, ang kulang sa itong nasod gawon, ang healing. No? Corruption, grabe ang corruption. So, there must be healing in that corruption. Unsa pa yun, no? Grabe ang poverty. So, there must be healing, no? Diya sa kalisod kapobrehon, igsoon. Lisod ang tao. Og in order nga mahitabon igsoon, dunay paggamiton sa Ginoo. Maybe sa spiritual nga side, kami no, nami sa spiritual nga side gamiton mi sa Ginoo, napoy ipang butang sa Ginoo diya sa government, no, sa education, no, sa security, sa tanan nga area igsoon naglangkob na isa imo nang maglangkob na sa usa lang yun ka kapunto isang mga right leaders, ng mga saktong tao nga mulid nga gamiton sila sa Ginoo for the healing process. No. Muna nga importante ang overall deliverance tungod kay kung dunay area igsoon nga atake sa yawa, kung dunay area sa imong kinabuhi nga kinahanglan kag healing, i-heal kada ni Lord, i-deliver kada ni Lord, pagawason sa sa Ginoo ani nga mga mala sa kinabuhi nga atake sa yawa. I-deal sa kada ni Lord ani mga area. And then, ayaw ni mo ma-enjoy ang kaluwasan. Ayaw ni mo ma-appreciate unsa ang salvation. And then, once nga ma-enjoy na ni mo ang kaluwasan, then makadaig ka sa Ginoo. Manaingon siya nga, for you are the one that I praise. Matupan ni Jeremiah. Heal me, Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. For you are the one that I praise. Ayaw ka makapasalamat. Ayaw ka makadaig sa Ginoo. Ayaw ka makapangalagad og tawang sa Ginoo. Ayaw ka makasulti, makatestimony, makatestify sa mga tao, pasalamat. Nga, giluwas na ka sa Ginoo, gitabangan ka sa Ginoo. Kaya naman, una, ang gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi, una, giayo ka niya. Una, gideliver ka niya. Pag doon na gani healing nga may tabo igsoon sa atong kinabuhi, always remember na i-deliverance na itabo niya. Gideliver ka ni Lord sa trabaho sa yawa, sa agenda sa yawa, sa atake sa yawa sa imong kinabuhi. Amen. Dali na itong oras, no? 50 minutes na po dayon ta, no? Tag 1 hour lang ta, igsoon. So, I want you to understand, no? Dagan po ba nag-comment, no? Thank you so much for watching, dearly, no? Jean, good morning. Good morning, Pastor Jean. God is good all the time. Amen. God bless you, Jean. So, dili lalim ang atong sitwasyon karon tungod kay either we like it or not. Kung ang Ginoo, gaplano ang Ginoo nga ihil ka, gaplano ang Ginoo nga ihil ang imong negosyo, ihil ang imong relasyon, ihil ang imong finances. Ang Ginoo gusto ni Lord nga ihil ang imong tanan nga area sa imong kinabuhi. Physical, emotional, mental, no? Tanan area, spiritual, tanan area sa kinabuhi ihil na ni Lord. Ang yawa pod, gapaningkamot pod ang yawa nga i-inflect ka, gubaon ka. Gapaningkamot po ang yawa nga hasulon ka sa ana nga mga area. Para nga dili ka makapadayon, para nga masamo ka. Amen. But always remember, no, nga agenda o trabaho sa Ginoo mao ang pagkuha ani tanan nga gipangkawat sa yawa, gipang guba sa yawa, ayuso na ni Lord. Yan ang ibalik diha nimo. Yan ang ibalik din nako. Doon na may gibuhat ang yawa igsoon sa imong kinabuhi karon. I-fix ka ni Lord. Ayuhon ka sa Ginoo. I-deliver ka ni Lord. Muna nga kini nga live karon, I believe nga mohatod din nimo igsoon sa kalawom diha sa Ginoo. Always remember this verse. Kung dunay mga panahon nga atakihon ka sa yawa, ayaw ka ulaw nga mingon ka nga, Lord, heal me. Kailangan kasi mong kaayuan. Ayaw ka ulaw anan, Lord. Sama ningon Jeremiah, no? Heal me and I will be healed. Save me and I will be saved. Kailangan, unsa nga asa ka, maluwas ka sa imong sitwasyon, maluwas ka sa problema, pangayo tabang sa Ginoo.
Lahi man ta kay pag nanay panalangin, madato na ta, lahi naman ang atong tawgon, lahi naman ang atong pasalamatan, lahi naman ang atong alagaran, wala na, mawala naman ta sa passing. Muna nga, painumduman ta sa Ginoo sa mga butang, noon sa man, kay gusto ni Lord nga, di ta mawala niya. Panalanginan ka na gani sa Ginoo, datuon ka na gani sa Ginoo, dagangi kag dagang milyoni sa Ginoo. I tell you, let me remind you this, datuon ka na gani sa Ginoo, ayaw gid kalimti ang imong saad sa Ginoo. O most of the time nga imong saad sa Ginoo sa man, maging faithful ka sa imong tithing, maging faithful ka sa imong giving, manggihatagon ka sa mga kabus. Nya karon na dato na ka, asa naman na? Asa naman to? Diba? Always remember, ngano nga panalanginan ka sa Ginoo, kay nasayod si Lord, kay nakabalo si Lord nga unsa ka kapobre kalisod sa una. Ngano nga kanamang gitagaan ka og daghang panalangin sa Ginoo tungod kay nasayod si Lord nga sa una nga panahon walang wala ka. Mo nga sa diyang panalanginan ka na sa Ginoo, sa diyang masinati, ma-enjoy na nimo ang panalangin sa Ginoo. Always remember, put this in your heart, in your mind. Nga ang rason nga gipanalanginan ka sa Ginoo kay nasayod si Lord nga sa una walang wala ka. Nya karon gipanalanginan ka sa Ginoo, mawala ka na noon sa Ginoo. Karon nga gipanalanginan ka na sa Ginoo, kanang matapobre ka na noon. Karon nga gipanalanginan ka sa Ginoo, giayo na ka sa Ginoo, gihil na ka sa Ginoo, gideliver na ka sa Ginoo. Nasinati na nimo ang na-enjoy na nimo ang gasa nga kaluwasan. Nya karon ang imong mind, ang imong unahuna, mingon ka na day nga tilawan ako ang kalibutan, balik sa ako sa kalibutan. Ubin kahay gusto na pud ko mo discover unsa pag yuning mga butang nga mga trabaho nga mga sindikato, wala pa ko kasukad ani ako ning himuon. Muingon ka na nana. So unsay resulta? Instead nga naa ng panalangin sa Ginoo, na-enjoy na nimong panalangin sa Ginoo, grabe ng panalangin sa Ginoo, pero kay nausab man ang direction sa imong na kasing-kasing lawas ka lagi spirit na nga usab man ni tanan. Mawala ka sa passing. Agam imo pong panalangin pod, anaman nang pagkawala. Kaya ang rason nga ang panalangin sa Ginoo naa diha nimo tungod kay nakita o gihinumduman o nahinumduman sa Ginoo nga unsa man sa dugay nga panahon, sa unang panahon, nagampo ka ani, nangayo ka ani, nagkinahanglan ka ani, nihila ka ani sa Ginoo. Di ba? Sa wala pa'y panalangin, Lord, gamita ko, Lord, use me. Kaya kung imo kong gamiton Ginoo, bahala na ng panalangin Ginoo, basta gamita lang ko. O sige, nagpagamit ka. Then gipanalanginan ka sa Ginoo. Sa diyang gipanalanginan ka sa Ginoo, gibalik naman nung ka sa kalibutan. Mingon ka na nga, ay sabi, wala man ko katilaw atong hubog-hubog, wala man ko katilaw atong adik-adik, wala man ko katilaw atong third party, sa panadiha. Wala man ko nakatilaw aning mga luling hayaw sa kalibutan. Ako lang ning tistingan bina, namang ko'y kwarta. Ako lang tistingan bina, namang ko'y sakyanan. Ako tistingan bina, namang ko'y nindot nga asawa, mga anak. Ako ning tistingan bi. Sa diyang imo nang himuon igsoon ni sama ragyapon nga unsa man imong giluwa, imong gisuka ang panalangin sa Ginoo. Every time nga muhimo kag mga butang nga dili uyon sa kabubuton sa Ginoo, sama nga imong iluwa ang panalangin sa Ginoo. Na sometimes or most of the times gina-remind ta ni Lord, ginapaibalutan ni Lord, kitang tanan walay pili, apil ko. Ginapasinati ta sa Ginoo ani mga butanga kay para ma-realize nato. And yes, tinuod ang Ginoo. Tinuod yun ang Bible. Muna nga, reminder sa mga dato diha. Dagan kag kwarta, yes, gilom-hilom ka lang. Asa naman ang imong pakigsaad sa Ginoo nga kung panalanginan ka, mahimo pug kang panalangin sa iyang kingdom. Asa naman? Mao ni pangutana. Katibong saad sa Ginoo nga Lord, tagay kog trabaho, tagay kog alitanan, tagay kog nindot nga kinabuhi kay di pa ka man magpagamit ko nimo. Asa naman to nga pakigsaad nimo sa Ginoo? Sige daw. Muna nga naay mga butang nga paghitabo sa tong kinabuhi igsuon nga naigitawag nga lesson learn. Nakaamgo ta ato, nakakaton ta ato. Kaya naman, ang mga panghitabo nga naa dito igsuon sa atong past, kung imong
una-unaon sa makadaghan, kamao yung ka nga naay mga maayo o dili maayo dito nga unta dapat dili nimo himo pero nahimo nimo. But then after that, imong na-realize na din karon nga okay, kini na lang gyud ang akong himon, ayaw na to. Kini mo'y sakto. Pero mao lagi na. Wala man po'y kahibalo, ha? Wala man po'y kahibalo igsuon kung wala ka nagtuon. Okay? Walay katubagan sa imong pangutana. Walay tubag igsuon kung wala ka nangutana. No. Muna nga ang atong kinabuhi, I want you to understand nga before nimo ma-enjoy ang salvation nga nadawat to sa Ginoo, there must be healing first. Sama sa giingon ni Jeremiah 17 verse 14. Heal me, Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Pangayua sa daan sa Ginoo ang healing. Kay once ma-heal na ka ng area igsuon, then ang panalangin, then ang kaluwasan, then ang salvation, then ang pag-enjoy nimo diya sa mga butang nga panalangin sa Ginoo dali ana. No? Ug di na po ka mawala sa passing. Kay nga naman imong nasinati. Imong naagian ang mga panghitabo sa una. Nakaron dili na nimo i-apply itong mga dili mao. Katulang sakto. Amen. Igsoon wala tay oras ba no? 1 hour na in 1 minutes. Ako mga pagdasig mao nga kupti ang saad sa Ginoo. Kay ang healing igsuon matagamtaman, masinati lang nimo ang healing kung muhangyo ka sa Ginoo nga ayuha ko Lord. Heal me, fix me, deliver me. Kung hindi ka mangayo na sa Ginoo, ayaw gyud pag una-una igsoon nga tagaan ng kaniya kay wa ka nangayo dili na mao. Ang healing and deliverance masinati lang na nimo igsuon kung mangayo ta niya, kung muhangyo ta niya. Muna nga mga pag-ampo, kinalang kaming ampui ko, kinatabangi ko. You need to ask God of something. Lord, ayuha ko, tabangi ko, ihil ko. Dayon, doon na pa yung mga alagad sa Ginoo nga gamiton sa Ginoo nga mo assist. Nimo nga matabangan ka sa imong healing process, sa imong deliverance nga process. Importante na, no? Kaya nga naman, we're now in the season igsuon nga critical na. Abi ninyo, ang Israel karon ginagubat na. I made a prophecy way back 2020. I saw a vision nga ang Israel atakihon og tulo ka nasod. Pero giingon dito sa Ginoo nga bisan mo na ilang buhaton, ingon ang word sa Ginoo nga they will eat no the dust in the wilderness. Kanon nila ang abog diha sa kanang unsaman wilderness. And what happened now is grabe gyud, no? Grabe gyud. Kita ko sa video mga tao no nagkabulit sa kanang abog o aso o kanang tungod sa pag-explode no sa mga area asa ni nga mga nasod. Dili na ako i-mention kay para nga di ta ma kuan. Now sa akong pasabot nga manulti ang Ginoo. He will reveal something. Muna kung naminaw ka karon, kung para ni sa imo. And it's a warning and it's a guidance na para man ilid ka ni Lord, asa ka dapit niya dalhon. No. So we're now in the last days. Grabe nang gubat, no? Nya ang Pilipinas ka na po yung gunhugon. Nya ang pangutana karon, unsa naman ang imong relasyon sa Ginoo? Kumusta naman ang imong pag-alagad sa Ginoo? Aha naman ka nga area nga nagpadayon sa pag-ila sa Ginoo. Igsoon mawala ang tao, biyaan ka man sa tao. Igsoon unsa man, biyaan ka man sa imong customer. Igsoon ipapahawa man ka sa imong amo kay nanarbaho ka. Apan ang Ginoo dili mo biya nimo. Ang Ginoo dili mo fire out nimo. I-fire ka sa Ginoo, fired out.
Unsa na nga pagkasulti? You are fired. Dili ta ingon naon sa Ginoo, dili ta abugon sa Ginoo, dili ta papahawaon sa Ginoo. Nguna na ang Ginoo. Muna nga asa man ka nga area sa imong kinabuhi ka nga nakinahanglan kag tabang sa Ginoo. Ingna Ginoo Lord nangayo kog tabang nimo. Asa man nga area sa financial, daghan kog utang Lord, tabangin ko sa akong utang mabayaran ni. Please Lord help me. Asa man nga area igsoon nga naginahanglan kag healing, Lord heal me in this. Ang healing igsoon dili na magsugod sa laing tao. Ang healing igsoon magsugod na diha nimo and then mukuyanap na ngadto kanila. Ayaw panudlo nga kato siya dili na mao igsoon. Ayaw nga asya kinahanglan maayo ka, kinahanglan mausab ka, dili na mao igsoon. Una kadaan mausab. Ikaw una daan mahil, ikaw una daan ma-deliver, ikaw una daan mo makasinati igsoon. Aya ni masinati sa uban. Ha? So let me remind you this. Nga whatever sitwasyon sa imong kinabuhi karon, ayaw undang. Okay, wala pa nahuman si Lord og ayo nimo. Wala pa nahuman si Lord og fix nimo. Wala pa nahuman si Lord og panalangin nimo. Abi nimo igsoon dili kay one area lang nga diha lang ang panalangin ang source sa blessing, no. Daghan nga area igsoon nga mo connect diha ang blessing ni Lord. Muna nga kung dili nimo na linya di ginay mo. Asa ka epektibo, asa ka nga dapit nga didto ka tagbuon sa Ginoo. Didto makigsulti ang Ginoo nimo. Didto magpanalangin ang Ginoo. Didto ang Ginoo mag-ayo nimo. Didto ang Ginoo nga mo set free nimo. Then didto ka. Ayaw sige palabi kuno na nga wala nay dalan, wala nay purtahan nga abli, wala nay opportunity, wala nay panalangin, wala nay laing negosyo nga ihatag sa Ginoo nako mao ra gyud ni. Ayaw ana nga klase nga una igsoon. There's so many things, there's so many areas atong kinabuhi nga din mag-open, mag-abli si Lord para nga makasulod ka diha. Unsa may gasa nimo, unsa may gift nimo, unsa may talent nimo, unsa may leadership nimo. I tell you this. Always remember, no? If God has given us a vision, He will also provide the provision. Mao na si Lord, no? So kung magpagamit ka sa Ginoo, asa ka nga area nga gamiton dia, paggamit ka dia, no? Asa ka nga area nga diha ka kanang panalanginan sa Ginoo, didto ka, no? Ayaw na libugay mo na, ayaw na question ang Ginoo unsa man ni Lord, unsaon man ni kay ayaw na igsuon kay nga naman lain-lain og sistema o pamaagi si Lord sa atong kinabuhi nga diin taniya i-assist. Diin taniya panalanginan. Amen. Amen. So kini nga mensahe karon igsoon, I believe nga this is a message for all of us about healing, about deliverance. Asa ka man nga areas nga kinabuhi karon, ako mga pag-ampo igsoon nga diha ka ayon sa Ginoo, diha ka i-deliver sa Ginoo. Igsoon wala tay igong oras, I will be go in prayer and I will pray for you. Okay? No matter man sa imong issue igsoon, I will pray for you. Let's pray. Father, in the name of Jesus, tanan karon Ginoo nga naminaw naglantaw karon, I pray right now that your healing and deliverance will manifest upon their lives. I pray right now that the works of your Holy Spirit, under the influence of your anointing that you've given in us, Lord, I declare and decree, katuna kinalang kagawasan, I declare deliverance now in Jesus' mighty name. Lord, I declare and decree, Ginoo, nga tanang nga area sa ilang kinabuhi, Ginoo, nga kinahanglan sa kaluwasan, maluwas sila, Ginoo. Whatever, Ginoo, sa area, Ginoo, nga nakilag healing, ikaw mag-heal, Ginoo. And I declare, God, I release the anointing of overhaul deliverance to set everyone, Lord, free. Asa nga area sila Ginoo gihasol sa yawa. Balatian ba ni? Samok ba ni sa unahuna? Samok sa emosyon, sa relasyon, sa pinansyal, tanan nga aspito silang kinabuhi, lawas kalag espiritu nga panghasol sa yawa. Right now, in the name of Jesus, I rebuke every demons in your life. Tanan nga bloodline connection, witchcraft, atake sa yawa, panghasol, pangdaot, tanan nga tunglo nga gibutang sa imong kinabuhi. Right now, be free in the name of Jesus. I declare and decree that your life will be free right now in the mighty name of Jesus.
tanan nga area nga gisamo ka sa yawa, I command that sickness in your body to be dissolved in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tanan nga demonyo nga nagsunod-sunod nimo, ga-monitor nimo 24/7, gasunod-sunod nimo nga demonyo, gahasol nimo, akong gimanduan karon sa ngalan ni Ginoong Hesus, mukalagyo mo out in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. And I command your body, soul, and spirit right now to boom it out every demons, boom it out every sickness, boom it out every curse in your life in Jesus' mighty name. And we declare, God, your blessing. I see somebody here, you receive deliverance. I see somebody here, gasugod kag suka. No? You just don't understand, but you started vomiting. That's the anointing of the Lord. That's the healing of the Lord in your life. I saw healing right now. I don't know. But I see somebody here na sakit, no? I don't know kung nagtanaw ka karon on time live or galantaw ka ni karon sa replay na, no? Sa later na galantaw ka. I don't know. But I see you watching here right now while I'm praying. The anointing of the Lord is touching you right now. Begin to receive your healing. I don't know, but I see a lady, no, nga guba ka, no, nahasol ka, guba ka, tortured ka about sa relationship nga naa nimo. But I see the Lord will fix you. God will fix your relationship in the name of Jesus. I don't know, but I see somebody here, you are a foreigner. I don't know you, but I see a foreign man. And God wants to bless you because your problem is concerning about money. I don't know. There are so many investment you have done this year. I don't know, but you are a foreigner. You are a foreigner somewhere in America, somewhere in US. And you did so many investment. And most of them are scam. But let me say this to you. God wants to do a miracle in your finances. I don't know, but God will do a miracle within 24 hours. I see the hands of the Lord will touch your bank accounts. Even the Lord showed me 4 bank accounts. You have 4 bank accounts in you. And God says, I will release fund in your, I will release money in your 4 bank account. And when God started doing this to you, your life will never be the same again because it's just starting that the Lord will start to bless you again and again. Those investment that you did before, God will replace them. And I want you to understand, just be faithful and do what you promise to the Lord. I don't know what it is, but what you promised to God long time ago, just do it. I don't know, but I saw you are in the US. I saw you as a foreigner. And your issue is about your finances. But this time around, God will do the turnaround. God will fix your finances. Receive your portion in the name of Jesus. In the name of Jesus. Napo ko nakita din ni karon. I don't know, but there is something situational sa imong life nga until now, no, kato nga pangitabo is agi ba to, but until now ginasunod-sunod ka, ginahasol ka, ginasamo ka until now. I don't know you kinsa ka, pero until now ginasamo ka ani nga pangitabo, kato nga sitwasyon nga nitabo sa una, ug hangtod karon ginasamo ka, and then later on every now and then ginasamo ka pug ka. I saw you in the realm of the spirit right now, but and I want to tell you this. God wants to set you free. And as I speak right now, whatever that issue nga nitabo, nga situational lang siya, but let me say this to you, God will help you, God will deliver you right now. As I count 1, 2, 3, your life will never be the same again. In 3, 2, 1, be free in Jesus' mighty name. Be free. Also, I saw somebody here nga ginaatake kag witchcraft. I don't know. But I see a witchcraft attacking you. Kakaapektuhan na imong financial, imong relationship, bisan ang imuhang position. I don't know what's your position. But I see the witchcraft attacking you. I don't know kung saan nga attack, nga klase nga witchcraft. Pero kini nga attacking nga witchcraft, igsoon, naani sa imuhang, unsa ba ni trabahoan, working place, o business area.
Naani sila nagsugod diha. Ginaatake ka. Di na ko ma-describe ka kung babae ba ni o lalaki, kaya ako nakita nga babae ba ni o lalaki, pero you are a person, you are somebody. Naa ka sa business, you are doing something, no? Unya, ginaatake ka. Witchcraft. Nakapiktuhan ang imong negosyo, ang imong trabaho, sa ginabuhat mo, and then imong posisyon, bisan ang imong relasyon kakapiktuhan. I declare healing and deliverance now in the name of Jesus. I rebuke every demonic witchcraft that attacks in your life. In Jesus' mighty name. I don't know, but I see also somebody here. Somebody had followed you. Nagasigig sunod-sunod ni mo, plan to kill you. I don't know, but I'm seeing somebody here na ay gasunod-sunod ni mo, nga plano nga mo kuha sa imong kinabuhi. But let me remind you, God will expose this someone nga ga-follow, gasunod-sunod mo, nga trying to do something in your life. And once the Lord will expose this man to you, let me say this to you, mga isig sorry, mga isig pasaylo, kung si plan wrong against you, God will set you free. I see you right now. In the name of Jesus, be free. Ang negatibong plano, it will turn into positive. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ako nakita din na na problema sa guiter. I don't know kinsa ka po na kay problema something sa kanang sa guiter, no? In your neck. Mo sa guiter gid siya. I want to pray that God will dissolve this issue sa imong kanang guiter, no? In the mighty name of Jesus, I rebuke this kind of sickness, guiter, toxic guiter, unsa ba ni? But I dissolve you right now, that in the name of Jesus be dissolved. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Napoy, I saw somebody here. I don't know, dili lang kay isa, duha, tulo. Ako nakita tulo din. You are praying God, you're asking God for a work, a job. Ngay ka sa Ginoo, tulo din naanin ni ka man, tulo. Nangayo mo sa Ginoo trabaho. But as I'm going to pray for you right now, the miracle of God will come in your life, and then mahire ka, katrabaho ka. In Jesus' mighty name, tanan kining tulo Lord nga nag-ampo Ginoo nga makatrabaho, another job, I don't know unsa ni, but I declare right now that these 3 person who are praying for a job, makadawat sila sa trabaho Ginoo. In Jesus' mighty name, I declare miracle job will come upon their lives in Jesus' name. Lord, thank you for everyone. Thank you, God, for allowing us to come together and pray. Allowing us to come together and declare your name. Thank you, God, for your word in Jeremiah 17 verse 14. Heal me, Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. For you are the one that we praise. Muna among gideclare karon Ginoo. Na kinang kaayuhan, imong ayuhon. Kailangan Ginoo og kanang deliverance imong ipagawas. Kailangan Ginoo imong panalanginan in the name of Jesus. Itong mga gusto stable job, i-promote, imo silang i-promote Ginoo in the name of Jesus. Katong mga tao Ginoo nga kinang encouragement kaluwasan, I pray that the salvation of the Lord will come in your life, and the healing of the Lord will manifest in your life. That your life will never be the same again. Katong mga tao Lord nga gusto mo dagan Ginoo karong 2025 for election. Labi na Lord sa Pilipinas, we pray na ibutang sila diha Ginoo. Right governance, right people, good people nga nakahadlok sa Ginoo. And we pray also God Lord, among dalong Ginoo sa imong tiilan Ginoo sa imong kamot ang kinabuhi Lord ni Bishop Rod Cobos. Bishop Rod Cobos, Lord, aman siya karon Ginoo sa may desisyon niya, plano sa among nga community, sa community Lord, labi na dapit sa Davao, sa siyudad sa Davao. I pray nga ikaw Ginoo ang matuman sa iyang kinabuhi. We pray for him, for protection, cover with your precious blood. Mga hulga, unahuna sa yawa, negatibo nga atake sa yawa, it will not be prevail. Dili makapadayon. But those of them will be stopped. Every corruption, Lord, will be stopped in the name of Jesus. I pray right now upon his life, Bishop Rod Cobos, wherever you are,
I pray for you that God will put you into the higher level of your leadership. Masimbahan ba na, makomunidad ba na, mag-government ba na, asa ka nga area nga gusto ibutang ni Lord, it will happen, it will manifest. I declare and decree that your life will become an influence. Your life will become kanang monument. No? Your life will become a monument to the people. Nga diin musunod, mulakaw, mo trabaho, mo alagad sa Ginoo, sama sa imong gibuhat, sama sa imong pagpagamit sa Ginoo. I declare and decree that your life will never be the same again. Your history is now. I declare and decree that you will win this coming election, kung karon ba ni nga year or sa next year ba ni nga 2025 or coming pa, we don't know, but I declare and decree tanan nga dalan nga imong agian para sa kausaban, sa kaayuhan, sa milagro, kabuhaton sa Ginoo, sa atong nasod garon, kini tanan matuman. Ang plano sa Ginoo matuman sa imong kinabuhi. In Jesus' mighty name. Lord, we bless your name. Thank you, God, for people who are watching right now, who are praying with us right now. And I declare and decree that your favor will always be upon to each and everyone right here. Lord, we thank you for the time of these people. I bless them. Give the desire of their heart. Every need that they are asking to you, Lord, it will be released right now in Jesus' name. We give you praise and honor for everything you've done for us, Lord. In Jesus' mighty name, amen. Thank you, saints. Thank you so much. Thank you for following us. Thank you for keep on holding with us. And thank you for commenting down below. Please share our video. Share to somebody that needs to watch this video, and let's allow the Lord to work in their lives. Always remember, if we have faith in the Lord, all things are possible. If we have faith in God, all things are possible. All things are possible. God bless you. Bye-bye.